Hi mga kakusina, kumusta po kayo? Ngayon ay isang recipe na naman ang lulutuin natin. Napakadaling gawin at simple ang mga sangkap ang ginamit ko dito. So paano po? Wag na nating patagalin. Umpisahan na natin ang pagluluto. Samahan ninyo ako guys. Ang nating gagawin ay pagsasamahin ang mga dry ingredients katulad ng harina, asin, at baking powder. Then i-mix muna natin ito para magsama-sama ang mga sangkap. Pagkatapos ay lagyan ng tubig, at haluin ng mabuti, hanggang sa mawala ang buo-buo. Much better po na i-strain natin para mawala ang buo-buo. Then ilagay natin ito sa ketchup dispenser at itabi muna. Gagawa naman tayo ng sauce. Napakadali lang din gumawa nito, bale pagsasamahin lang ang mga sangkap. Dapat po ay naka-off pa ang apoy kapag nilalagay ang mga ingredients. Ang recipe ng sauce natin ay medyo marami. Kung gagawa kayo ng pangmeryenda lang, hatiin nyo na lang po ang mga sukat ng ginamit kong ingredients. Kapag napagsama-sama na ang mga sangkap, mix muna natin ng mabuti para matunaw ang cornstarch. Pagkatapos ay pwede na nating i-on ang apoy, dapat ay mahina lang, para hindi magbuo-buo. Naglagay din ako ng 2 tablespoon ng soy sauce pero dapat ay tikman nyo muna kasi iba-iba po tayo ng panlasa. Dapat po ay madalas ang paghahalo sa mixture para hindi magbuo-buo at maging maganda ang consistency ng ating sauce. Kapag kumulo na, okay na po ito, ganito ang tamang consistency na hinahanap natin, pwede nang i-off ang apoy at set aside muna natin ito. Ito lang po ang mga sangkap na ginamit ko sa paggawa ng veggie takoyaki, napakasimple at mura lang, pero pwede po kayong gumamit ng kahit anong gusto nyo. Bali pinagsama-sama ko lang ang repolyo, carrots, at pansit canton, dapat ay maliliit lang ang hiwa ng mga ito. Kapag na-mix na, lutuin na natin ang veggie takoyaki. Isa lang ang takoyaki pan at lagyan ng generous amount of oil, then painitin natin ito. Kapag mainit na, lagyan ng mixture na mga nasa kalahati lang muna. Pagkatapos ay lagyan natin ng veggie mixture, pwedeng damihan natin ang paglalagay, pero depende pa rin sa gusto nating ilagay. Kapag napansin nyo na medyo natutuyo na yung batter, dahan-dahan itong iangat, tingnan nyo po yung ginagawa ko para masundan nyo. Dagdagan lang ng batter yung bawat takoyaki, hanggang sa makabuo ng pabilog, ulit-ulitin lang ang proseso hanggang sa mabilog ang lahat ng nakasalang. Kapag ganito na, iikot-ikutin lang natin ang takoyaki para magpantay ang pagkakaluto. Kapag medyo toasted na, okay na po ito, bale naggawa pa ako ng isang batter mixture, doblehin nyo na lang yung sukat ng batter. Sa recipe na ito ay nakagawa ako ng 50 pieces, bale 2 batter mixture, at marami pa pong natira sa ating veggie mixture, kaya kung gagawin nyo itong pangnegosyo ay tiyak nakikita kayo. Ito naman po ang sample na pwede nating gawin kung inenegosyo natin ito, pero depende na rin sa inyo kung paano ang packaging, basta ang importante ay mag-costing kayo para alam nyo kung magkano nyo ito ibebenta. Ito naman po ang pang-toppings natin, lalagyan ng Benito flakes, then nori powder, pagkatapos ay lalagyan ng sauce at grated cheese. At eto na ang ating veggie takoyaki, napakasarap nito guys, and I'm sure na magugustuhan nyo ito. Sana ay masubukan nyo itong gawin ha. Kung ayaw nyo po yung ganitong feeling, pwede po kayong gumamit ng mga gusto nyo. Actually po ay napanood ko lang ta sa isang vlogger dito sa YouTube, kaya sinubukan kong gawin. Nag-adjust na lang ako ng sukat ng mga sangkap. So paano guys, hanggang dito na lang muna ang aking video, sana ay may natutunan kayo. Sana po ay subukan nyo rin itong gawin, at palambing na rin po. Paki-like and subscribe naman po ang aking channel at paki-click na rin ang bell para updated kayo kapag meron akong bagong video.